yung nangyari between Kimi and Lando sa Qatar. Oo. Kasama mo na si Helmut. Si Helmut ang gumawa ng kontrobersyang yan eh, di ba? Si Tanda. Ika nga ni paring Dax, si Tanda. Wala talagang preno yung bibig ng matandang yan. Ano ba nangyari kasi doon? Si Kimi, he was running third, magpo-podium dapat, and then nasa likod niya si Lando. Although Kimi was on older tire, and dito nga pinakita ni Kimi yung kanyang skill din in terms of tire management. Si Lando nasa fresher tires, di ba? Kakapit lang ata ni Lando nun eh, di ba? Oo, kakapit lang. He was trying to pass Kimi. Akala ko easy pass lang, pero Kimi was able to hold off Lando for I think 3 laps. Sabi ko, kay Kimi na to. Kasi talagang hindi nakakalusot si Lando eh. Magkaka-DRS gap siya, pero may point na iiwanan siya ni Kimi. Nangyayari yon for 3 laps. So sabi ko, okay, this will be Kimi's podium again. So pang-apat dapat na podium ni Kimi Antonelli. Pero nung towards the last lap, bigla ko nilang nakita sa screen na naungusan ni Lando Norris si Kimi. Sabi ko, ano nangyari? Doon pala sa isang turn, nag-understeer si Kimi. That's why he ran wide. Doon na nagkaroon ng opportunity si Lando Norris na makapag-overtake. And based din sa mga analysis ng onboard camera, legit naman talaga yung pagkakamali ni Kimi Antonelli. Tingin ko nangyari din doon, kung si Helmut man na nagsabi nun, visually kasi doon sa pinaka-live na broadcast, parang ang dali nga nung pagkaka-overtake kasi ni Lando. Yung itsura, pwedeng ma-misconstrue as parang sobrang dali nung overtake. Pero upon further investigation, pag tinutukan mo yung onboard at chinek mo pa ulit, pag ni-replay mo, hindi naman pala. Nagkamali lang din talaga si Kimi. Natural racing mistake. At nag-take advantage. Lando Norris yun, syempre. Konting pagkakamali mo lang, di ba? Pagkatapos nun, di ba, ang daming death threats. Ito, kawawa si Kimi. Nadali. To the point na Red Bull pa yung nag-issue ng apology, di ba? Na parang, ay, sorry. Kasi yung matanda dito, kung ano yung sinasabi. Totoo. Ay, nako.